Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po ang programang inaabangan nyo tuwing ganitong oras. Ito ang Kompletos Recados. Kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Bien Dacles. Siyempre mga kasama natin si Attorney Mark Tolentino Pogi. Attorney Pogi. Yes, hello. Hello. Ay, pakita. Bakit parang ano? May surprise daw, may element of surprise. Kasama natin si Attorney Mark. Okay. Maganda pag-uusapan natin yan. Very timely. Yes. Very timely. Tamang-tama sa panahon. Baka kayo naguguluhan tungkol sa batas na ito na bago to, di ba? Yes, bago lang siya. Pinag-uusapan to. At saka, sa age ng social networking sites, lalo ngayon, grabe ang internet, palagay ko. Kung kayo gumagamit ng mga Facebook, ng mga Twitter, ng mga Instagram, at Chubachenes, Chubalu, dapat malaman nyo to. Ano pag-uusapan natin ngayong araw na to sa Kompletos Recados at Batas? Batas Day natin? Ito, panoorin po natin to. Facebook, Twitter, Instagram, emails, chats, at marami pang iba. Hindi natin may pagkakailangan, napakalawak talaga ng sakop ng internet, kabilang na ang social media portals at blogspots. Binuo ito to share information, to entertain and build networks. At sa panahon ngayon, nagiging daan na rin upang magpahayag ng damdamin o saloobin, kadalasang idinadaan sa mga posts, status, comments, or articles. Iba't ibang paraan, iba't ibang nilalaman. Ngunit sa pagkakabuo ng online libel, may tatag na ba natin ito na #Freedom of Expression bar? Maraming nagkomento, maraming nagprotesta, maraming kumekestyon, maraming nag-react. Ang iba pa nga, nais ipabasura. Isa ba itong positibong paraan upang maisaayos ang ating kalayaang magpahayag ng saloobin at argumento? O isang paraan upang unti-unting patayin ang ating karapatan na malayang makapagpahayag ng damdamin? Bakit ito binuo? Ano ang tunay na dahilan? Ito ba ay para sa ating kapakanan o para sa kanila? O sa kabilang banda ay mayroon itong malinis na hangarin para sa lahat? Bubusisiin at hihimayin natin ang tinatawag na online libel. Sang-ayon ka ba? O sa iyong palagay ay tila tinanggalan ka ng karapatang pantao? Okay, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, online libel. Ayan. Kasi naniniwala ako, no? Pagka ganito na yung kapangyarihan ng mga, especially Filipinos, at mga kabataan, sabi nga ni Spider-Man, great power comes with great responsibility. Dapat nagiging responsable din tayo sa paggamit niyan. At palagi ko itong mga batas na ganito, very timely to eh. Kasi kalat na ngayon yung social networking. Internet, big deal na sa atin yan. Exactly. Kahit na yung balita na kanina na pinakamabagal ng internet sa buong mundo ay dito sa Pilipinas. Yes. Pero okay lang yan. Uy, pero alam mo ba, nagsalita yung CEO ng Facebook, si Mark. Si Mark Zuckerberg. Oo, nagsalita siya, kailan ba yun? Mga 2 days ago, ginawa niyang example ng Pilipinas. Sa may pinakamalaking community. Saka yung Facebook. Kasi yung Facebook ngayon kasama na sa promo eh. Unli na. Yes, Unli na. So, sa isang network. Sa isang network. Actually, lahat yata ng networks. lahat yata meron eh. Parang ang gusto niyang mangyari, ang Facebook ay maging libre sa lahat ng kautawan. Kautawan sa buong mundo. Yes. So lahat parang may karapatan mag-Facebook. Tulad sa Pilipinas, parang yan. Like in the Philippines and Vietnam, sabi niya gano'n. Where Facebook is free. Yes, kasi ibang country, bawal ang Facebook. Mark. When I was in China, walang Facebook doon. Ay, gano'n? Yes, bawal. Walang Twitter. Kaya pala bibihira. Talaga sa China bawal? Yes, bawal doon. Especially sa mainland China. Yung pupunta rin. Wala kasing Walang Facebook. Nakakalungkot naman. Oo, Okay, nakakalungkot. so pag-usapan na po natin ang online libel. Ito, baka kayo gumagamit kayo ng Facebook. Dapat Sigurado malaman yan. nyo to. Itong episode na to, napaka-importante nito sa mga gumagamit ng Facebook. Sino ba hindi gumagamit ng Facebook? Parang wala na. Wala na, no? Kasi nasa cellphone na kasi. Nasa cellphone Apps na yan, eh. di ba? Oo. Application na. Masyado na tayong malapit sa communication, di ba? Darating ang araw, sabi ko na, nagsalita na ako noon, tatalunin ng Facebook ang text messages. O, yan, nangyari tuloy. Tulay na eh. Oo. Baka isang araw, yan na yun.
Sabagay, ang mundo naman ng teknolohiya ay hindi tumitigil eh, di ba? Yes. Diretso ng diretso. Pag hindi ka Tuloy-tuloy yan. marunong mag-Facebook, baka may darating na isang app na mas madali mo namang intindihin, di ba? Dire-diretso. Pero sa ngayon, pag-usapan po natin ang online libel. Ano nga ba ang online libel? Okay. Attorney. Ang online libel, actually, may libel na sa Pilipinas. Okay. Yung Yes, online libel under cybercrime law only extends the use of, you extends the libel. Kasama na yung paggamit ng computer. Okay, It means, we have to know ano yung libel under the revised penal code. Libel Kasi muna, libel muna. Libel Oh. under the revised penal code is the same with libel ng online libel under the cybercrime law. Yung libel, kailangan number one, may allegation of a discreditable act or condition na isang tao. Okay. Ang purpose is to destroy the name, reputation, or honor ng isang tao. Kahit napatay na, to blacken the memory of one who is dead. Maski patay na. Kahit patay na, pwede magdemanda. But of course, hindi na yung patay. Yung mga relatives na namatay Ay, na. mas nakakatakot siya yun. Pag patay ng Pati demanda. oo, pati. Yan, kasi yung honor ng isang tao. So, sino magdedemanda pag patay na yung Of attorney? course, yung Pamilya. immediate Family na. Yung asawa, anak, ganun. Kasi For yung- example, si Ninoy Aquino, ininsulto mo. Oh, yes. Ba, Oh. maano mo dyan sila, Chris Aquino. Oh, tama, Si tama. Pinoy. Si Pinoy. Si Pinoy na presidente ngayon. Pwedeng Pwede ganun. yun, di ba? O kasi yung honor ng isang tao, hindi yan magtapos sa life ng isang tao. Kahit patay ng tao, yung honor, yung reputation, nandyan pa rin. Oo, Oo. correct. Legacy. Legacy, exactly. Pangalawa, kailangan yung mga statement na nakakasira, kailangan i-publish. Like in online libel, kailangan nakapublish through internet. Okay. So, considered ba yun na Facebook na publish? Yung Facebook is already a publication. Yeah, In okay, fact, okay, nakalagay pa sa revised penal code, kailangan at least 3 ang nakabasa. Publication na yan. At least How much more sa Facebook na ang dami? Oh. Yes, millions. Yeah. So, tatlo lang ang nakabasa. Kailangan tatlo lang ang nakabasa. Anong Publication paninira? na yan. Publication na yan. Okay. Pangatlo, kailangan identified yung person defamed. Hindi kailangan pangalan ng isang tao, kahit i-describe mo lang. exact Oh, description. i-describe lang. For example, yung pinakamaganda dyan sa lugar na yan. I don't know, sino yun? For example, yung binibining Pilipinas noong 2011, 2012, kilala na kung sino yun. Correct. Hindi kailangan yung pangalan ng isang tao. Pangalan. Yes. Okay? And of course, yung pang-apat, existence of malice. Kailangan malicious. It means kailangan yung gumagawa ng krimen may intention to destroy the honor, name, and reputation ng isang tao. Yung intent. Yes. Oh. But under the law, if you say something bad against one person, there's a presumption of malice. If you say something bad about the person, Malice, Malis yun. na yun. Presume pala. Presume. It means you do not need to establish malice. Because may malice na. Paano kung alam naman natin na hindi naman kagandahan ang kanyang itsura, pero sinabi mo, yan, ang pogi-pogi niyan. Oh, yes. Pero, yung intention mo na insultuhin mo rin siya eh. Diba? Paano yung ganun, O, pag attorney? ganun, that's already... Ganun na rin? Yes, ganun na rin yan. Kasi may tinatawag na malice in law, may din tinatawag na malice in fact. Yung malice in law, it only means that yung malice is already presumed in law. So, if ikaw yung complainant, hindi ka kailangan mag-present ng evidence that the statement was malicious. Pag malice in law. Pag malice in fact, for example, yung mga privileged communication, freedom of expression, kailangan yung malice i-prove pa sa court. Okay. Iba yun. Okay. Iba yung malice in law sa malice in fact. Okay. Yung mga principles ng malice in law and malice in fact also apply sa online libel. Kasi nga, ang online libel is not a new law. Yeah. It only extends the coverage of libel under the revised penal code. Oh, yun yan. Sinama na ito, mga social Sinama networking. na. Oo. So it means, hindi po pwede na idemanda ka ng libel under the revised penal code, idemanda ka din ng online libel under the cybercrime law. Kasi, isa lang yan. It means, maging ma-violate naman yung double jeopardy right ng isang tao. Nakalagay pa sa ating saligang batas na bawal po ang double jeopardy. So it means hindi pa pwede na idemanda ng libel under the revised penal code, libel under the cybercrime law kasi isang kaso lang yan. Na in-extend lang. In-extend lang. To make Hindi it siya bago. one Yes. case. Kasi nung 1932 pa yung revised penal code, libel. Okay? Wala pang computer noon. Yes, wala. So may mga abogado na nagsabi na yung
if you say something bad sa isang tao sa computer, hindi mag-apply yung libel under the revised penal code. 1932 pa Exactly. pala yan? Yes. Kasi Matagal na pala. Kasi yung 1932, wala pang computer. And in case of doubt, criminal laws should be presumed, should be construed liberally in favor ng akusado. It means pag may doubt, the accused should be acquitted. So, may mga argument na hindi mag-apply yung online libel sa libel under the revised penal code. Yes. Kaya pala Kasi yung 1932 tinatawag pa nila yan. na beyond, Beyond. reasonable Reasonable doubt. Kailangan siguradong Sigurado. sigurado. Yes. Kung may doubt ka, acquitted ang isang tao. Yun yan. That's why in-extend ang libel sa computer under the cybercrime law. 1932 pa pala yung batas na 1932? yun. Yes, Tagal na. 1932 pa. Pero attorney, paano kung yung tawag dito, yung libelous article ginawa niya on paper, tapos na-publish. And then, pinost pa niya sa Facebook, saan magpo-fall yun? Online Tulad libel nga ba siya? yan, Or, hindi ko nakuha, may iniisip ako. paano attorney kung yung, kunwari gumawa siya ng article, Yes. as in written form, tapos pinublish. So, libelous siya. Yes. Tapos, ipinost pa niya sa Facebook or sa kung anong online or yes. social media network. Tapos, saan magpo-fall yung libelous act na yon? Depende sa complainant. Kasi libel under the revised penal code, lower ang penalty. Libel sa online, mas mataas ang penalty. So ano ba yun, attorney? Kukuhanan mo siya ng angulo, lalo na pag ikaw ang biktima? oh yes. Lalo na yung abogado, di ba? Tama yan. So, isa lang ang i-file mo, libel lang. Online libel Online or libel. Or libel. libel. Isa lang dapat yan. Hindi po It's pwede your na dalawa. choice. It's your choice. Kasi po, libel, under the revised penal code, ang penalty nun is only 6 months, 1 day to 6 years. Whereas libel sa online, 6 years, 1 day to 12 years, hanggang 12 years ang penalty. Oh, So, mas matagal. mataas ang online libel. Yun yan. Tapos ang magdidesisyon nun, yung complainant. Of course, yung complainant. Tapos kung napagkasunduan nila ng abogado Oh, nila. ganun yan. Okay. Ay, dito na lang sa online. Oo, para mas matagal. Oo. Sino ngayon? Sino ngayon ang liable sa, may nabanggit ka na kanina, pero i-extend, i-broad natin yung usapan. Sino ang pwedeng maging liable sa online libel? Pag kunwari, yung anak ko na is only 15 years old. Oh, yes, Yes. tama. Meron siyang 15 anyos, menor de edad. Oh, yes, tama. Alam naman natin for a fact na ang mga menor de edad ay hindi sila liable Oh, sa yeah. sige, yan. Lalong-lalo na doon sa mga nanay at tatay na meron kay 15 anyos o kaya pababa na nagfi-Facebook. Tama. Oo. Under the online libel law, sabi po ng Supreme Court, only the original author ang maging liable. Original author, Original who is the author. 15 years old. It means hindi po pwede nag-like, Okay. nag-share, nag-repost, nag-retweet. Kailangan ikaw mismo ang author. But if you are 15 years old below, walang criminal liability. Walang criminal liability. Under the juvenile justice system law. Okay. 15 years old and below. Pababa. It means, pero pag 17 to 15 years old, Meron na. wala ka pa criminal liability. Except if you acted with discernment. Kailangan utak criminal ka. Which is mahirap i-prove. Mahirap Oo, i-prove yan. Mahirap i-prove na utak criminal ka. Oo. It means, if you are below 8, if you do this act, libel statement, if you are below 18, you are not criminally liable. Only criminally liable. But your parents may be civilly liable for damages. Kasi a person can be criminally liable, can also be civilly liable. Kasi civilly liable, pwede mag-demand ng damages. Damages, for example, my reputation is worth 10 million. I can sue you for damages worth 10 million. Oh, parang ganon. Oo. So it means ang parents can also be civilly liable for the action done by their O children. kung hindi niya alam. Oo. Kahit na. Kahit na because they're still under the parental custody and parental guidance ng isang parent. Dahil Kahit minor. na sinabi ko doon na matagal ko na siya binili-bilinan, pinaginawa, pero ginawa pa rin. Ginawa Kahit pa ano Of rin. course, parang ganun, of course, kailangan niya i-prove na he or she exerted effort na to stop yung mga criminal action ng kanyang parent o ng kanyang anak. But normally, ang parents talaga can be civilly liable sa mga action done by their children. May kulong yun. Yung civilly liable, wala bayad lang. Bayad lang. Damages. Magkano? Depende kung magkano worth ng reputation mo. Magkano? Depende sa worth ng reputation mo. Depende sa demand. For example, I demand 10 million, 20 million, 30 million. Pag hindi Pwede. nakabayad, kulong. Hindi rin. Yung mga properties pwedeng kunin. Iga-grab na. Parang ganun. Wow. Yun ang- Mahirap pala yun. Yun ang civil liability.
Ang criminal liability, kulong. Civil liability, bayan. Linawin natin, attorney, ha? Kailangan ikaw yung pinagmulan Author mismo. nung paninira na yon. Pag nag-share ka lang, Walang criminal liability. Nag-like ka lang, walang criminal liability. Nag-retweet ka lang or nag-hashtag, anong tawag doon sa Twitter, wala ka ring criminal liability. Kailangan ikaw mismo ang original author. First hand Which talaga. mahirap i-prove. Exactly. That's why mahirap i-prove. the law may be good, but with respect to the implementation ng batas, mahirap yun. Kasi paano natin i-prove na siya yung original author? Paano kung sinabi ko yung kasiraan ng isang, sabihin natin na isang politiko, sinabi ko kay Vien, inano ni Vien, tawag dito, Dokumento. Senior. base sa report ni Dennis Antenor Jr., si Senador ganito ay nagpunta sa ganyan. O, parang ganon. O, kwento lang yun, attorney. Base sa kwento ni Dennis Antenor Jr., nakita niya sa kanyang mga mata na senador na ito nagpunta sa Pegasus. Nagpunta sa Pegasus. At madaling araw na umuwi. Ngayon, yung sinulat niya, nilike ko. Nilike mo. Pero So, pangalan ko, attorney, pangalan ko yung yes, binanggit niya. ang sabi ng batas, original author. Sabi ni Dennis Antenor, it means hindi siya yung original author, ikaw. Ikaw. Pero yung kwento, hindi, pero nilike ko lang eh. Kahit na, kasi Pero- sabi ni, with respect to that, kailangan ikaw mismo nag-publish. Sinabi ko, pero hindi ko naman sinabi sa kanya i-publish niya eh. Oh. Pero pinublish niya. Nabasa Tapos ko hindi lang. mo na-publish. Hindi ko na-publish, pero nilike ko. Sinabihan mo lang siya. Oo, sinabihan ko Wala, lang. wala criminal liability. Wala. Even me, wala din. Yes, Kahit siya, wala, wala. attorney. Ganun. Kasi kailangan original Ang galing, author. gano'n na lang. Ganun na lang gawin natin. Pero walang liability. Tapos na usapan natin, yay! Tapos na usapan! Hindi ka na makukulong, basta sabihin mo, sinabi ni ganito. Oh. Tapos ilalike mo lang. Ilalike mo lang. Kasi ang sabi ng batas, original author. Okay, in case of doubt, it should be presumed, criminal law should be presumed liberally in favor ng isang accused. So it means pag may doubt with respect to the with respect to the interpretation ng batas, acquitted po ang isang akusado. Ganun. Paano naman kung habol. sabihin natin isang news organization like DZRH. Yes, yes. Sinabi ng DZRH, pwede bang magmulta o kasuhan ang isang news agency or pwede bang ikulong as korporasyon na pinanggalingan ng balita na kami mismo rin sa DZRH ang nag-post. Pero bago mo sagutin niya, magbabalik po kami dito mo sa Completos Recados. Diyan lang po kayo.